Gising nga natin ng umaga, agad na tayong bumaba at maglilinis sa sasakyan at napansin ko nga itong ibon na to mga kabihero, mukhang nalaglag galing sa pugad. Agad ko naman siyang dinampot kasi sobra init dito mga kabihero, kahit na umaga pa lang sobra na init dito sa amin. Pag nakita mong ganito syempre alangang pabayaan mo, nakakakonsensya rin natural, alagaan mo rin kasi may buhay din tong mga ibon na to mga kabihero. Tignan nyo naman yung tubo ng buhok, mukhang talagang inaki pa to mga kabihero at dito nga siya galing dun sa taas na yun at nakikita nyo ba yung buntot na yun, nandun may pinakataas na yun, ito yung may buntot na yun, yung gumagalaw na yan, yung inahin niya, dyan mo nang galing, ay napakataas ng pagkakalaglag kaya napag-desisyonan ko na to na alagaan, kahit na panibagong responsibilidad okay lang naman mga kabihero, importante makapagpabuhay tayo, kaysa mamatay naman to sa labas, sobra init mga kabihero, umaga pa lang, talagang tirik na yung araw mga kabihero, alas 5 pa lang, meron ng araw, kaya sobra init, pagdating ng alas 6:30, wala na, mainit na, wala naman akong ka-idea sa pag-aalaga ng ibon, kaya kayo na lang din yung una kong naisip na tulungan nyo ako kahit advice man lang kung paano gagawin. At syempre wala pa rin tayong pangalan dito, bigyan nyo na rin ako ng pangalan, lagay nyo lang dyan sa comment section mga kabihero. Wala rin naman akong ka-idea kung anong klaseng ibon to, pero nag-post na ako, mukhang bato-bato nga daw to mga kabihero, mukhang linggo lang ang binilang nito mula nang sinilang to mga kabihero sa tingin nyo. Kaya nung matapos na akong maglinis sa sasakyan, agad ko na siyang inakyat para makapagpahinga rin, sobrang taas ng kanyang pinaglaglagan. Ito medyo okay na rin naman siya mga kabihero, at dito sa kwarto naman naka-aircon naman, at doon sa labas sobra init, kaya medyo naging okay na siya. Ang problema ko kung anong papakain ko rito ngayon, kaya naman nung bandang hapon naisip ko ilabas ko siya kasi nanginginig mga kabihero sa loob ng kwarto, kaya sabi ko kailangan niya rin siguro ng init kahit papano. Ganito pala pakiramdam pagka nag-aalaga ka ng ibon mga kabihero, ang saya sa pakiramdam na nakatulong ka at hindi mo siya pinabayaan na mamatay sa sobrang init sa labas. Kaya pala sabi ng iba, nakakatuwa mag-alaga din ng ibon, kahit na anong klaseng ibon, basta yung alam mo makakapagpasaya sa'yo, kahit na alam mo bagong dating siya sa buhay mo, talaga namang aalagaan mo. Ito yung tipo magmamahal ka pero kailangan mong palayain pagka natataon na mga kabihero, dahil yun talaga yung natural habitat nila sa labas talaga, na malayang lumilipad. At dito nga mga kabihero, kinapa ko yung kanyang butsi, talaga namang walang laman, kaya nga naisipan ko kahit siguro dinurog na saging, ito naman masarap din naman at masustansya, at nilagyan ko na rin ng fresh milk para naman kahit paano magkaroon ng laman yung kanyang butchi. Yung mga ibon naman na yan kumakain din ng mga sariwang prutas yan mga kabihero, kaya ito lang yung din yung naisipan ko na meron dito sa bahay, para lang magkaroon ng laman yung kanyang tiyan, para bumalik din ng kanyang lakas mga kabihero. At syempre yung kalahati, abay tayo natitira mga kabihero. Oops, titingin pa yan. Dahil sa wala pa siyang kulungan, so dito ko muna siya nilagay sa shoebox mga kabihero, para kahit papano pagka tinakpan natin to, meron tayong butas na nilagay, ay makahinga din naman siya kahit papano at hindi siya ganong ginawin. At nilagyan ko na rin siya ng kanyang sapin. Sinamantala ko na rin yung pagpapakain, dahil habang tulog tong alaga kong pusa na si Princess, baka mayo makita niya, sunggaban niya yung ibon natin mga kabihero. Kaya habang tulog, ito, pakainin muna natin ang ating ibon. At ito nga, nakabili na rin tayo ng syringe para gagamitin natin sa pagpapakain natin sa ibon natin. At dahil bago nga sa ganitong klaseng proseso ng pagpapakain, talaga naman tinutulungan natin ng kanyang tuka na ibuka, at syempre sasapinan na rin natin kasi baka mamaya umedyas mga kabihero habang pinapakain natin. Kaya ganito ang ginawa ko mga kabihero. Medyo mahirap din pala magpakain ng ibon, dahil nga kailangan tutulungan mong ibuka yung kanyang tuka, pero ito medyo okay naman kasi medyo mahaba ang kanyang tuka, hindi tulad ng mga ibon na maliliit lang ang tuka, madali lang ibuka yung kanyang mga bibig mga kabihero. At ito, medyo nilagay ko na yung syringe at dahan-dahan kong piniga ito para makapunta sa kanyang butsi yung pagkain, at siguro pag natikman niya magugustuhan niya rin to mga kabihero, kasi hindi siya pumapalagi, talagang as in lunok lang siya ng lunok. Mukhang nagustuhan niya yung tignan nyo, mukhang nagustuhan niya yung saging. Masustansya din naman sa kanya to, at hinaluan na rin natin ng fresh milk para mas madaling bumalik yung kanyang lakas mga kabihero. Tignan nyo naman At nilagyan ko pa nga ulit yung syringe ng 0.7 para kahit papano, kahit mga dalawa siguro okay na siguro at sapat na sa kanya para mabusog siya mga kabihero. Fast forward natin, at ito nga hanggang sa maubos yung pagkain niya. Alam naman natin ang saging medyo malagkit yan, kaya ito pinainom din natin siya ng tubig kahit papano para mailunok niya yung lahat ng mga nilagay natin sa kanyang lalamunan. At ito nga, habang nag-edit ako ng mga videos natin, nilagay ko siya sa balikat natin, ay gustong gusto rin naman niya mga kabihero. Tignan niyo siya.
At eto nga, dahil nakapagpahinga na siya, sinubukan ko siyang paliguan mga kabihero. Alam naman natin yung ibang ibon talaga namang naliligo. At nanood din ako sa YouTube na pinaliliguan din nila ang kanilang ibon. Sinubukan ko rin siyang paliguan at gustong gusto rin naman mga kabihero. Pinakikiramdaman niya lang ang tubig. First time niya sa tubig. Nakikita ko na may tuwan-tuwa rin naman mga kabihero. At least para paglaki niya, di marunong siyang maligo, di ba mga kabihero? Sinahod ko na nga ang katawan ay talagang walang palag mga kabihero. Tignan niyo naman ay talagang tuwan-tuwa loko. Kainamang ka, palag-palag yan. Saglit ko nga lang di siya pinaliguan at eto talagang pinupunasan ko pa talaga naman. Wala tayong blower mga kabihero. Kung may blower talagang gagamitan natin. Kaya ang ginawa ko na lang dito mga kabihero, matapos ko siyang punasan, nilagay ko na lang di siya sa labas. At sa susunod nga pala mga kabihero, i-update ko kayo patungkol dito sa ibon na to. Sana maglagay kayo ng pangalan dyan kung ano yung maganda ipapangalan natin dyan. At dito nga pinupunasan natin ng kanyang puwet dahil merong echas. Yan, malinis na naman siya. So, let's go!